January 22, 2022, isang ulat ang inihain sa Ganar Police Station ng Sonipat District ng Haryana tungkol sa pagkawala ng isang 22 years old na dalaga. Ang nawawalang dalaga kamakailan lamang ay nakasecure ng admission sa isang prestigyosong universidad sa Canada pagkatapos makapasa sa IELTS examination. Kasalukuyang nag-aaral sa Canada ay bumalik siya sa Haryana. Matapos ma-file ang kaso, ibinigay ito sa crime branch para sa investigasyon. Ngunit nananatiling walang iniusad ang kaso. Ano nga kaya ang nangyari sa dalaga? At ano ang dahilan sa likod ng kanyang pagkawala? Nagsisimula ang kwento sa 22 years old na si Monica na mula sa kilalang nayo ng Buland sa Rohtak District ng Haryana, India. Mahusay siya sa akademya mula pagkabata na siyang nag-udyok sa kanyang pamilyang magpasyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa higher education. Si Monica na hinimok ng kanyang mga mithiin ay patuloy na pinagbuti ang kanyang pag-aaral. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa isang universidad sa Canada. Sinuportahan naman ng kanyang pamilya ang desisyong ito. Gayunpaman, bago tumungo sa Canada, kinailangan ni Monica na i-clear ang isang pagsusulit. Para sa paghahanda sa pagsusulit, umalis siya sa kanila at nakituloy sa kanyang tiyahin sa Ganar Sonipat District ng Haryana. Ito ay para makapag-focus siya ng husto sa kanyang pag-aaral. Sa panahon na ito, nakasalubong ni Monica ang isang binatang nakatira sa malapit. Sa paglipas ng ilang araw, nagkalapit sila at hindi nagtagal ay nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Ang binatang ito ay nagngangalang Sunil aka Sheila. Mabilis na nahulog si Monica kay Sunil at gayon din ang binata sa kanya. Samantala, dumating ang pagsusulit ni Monica at nang makapasa sa IELTS exam, pwede na siyang pumunta sa Canada. Ang tagumpay ni Monica ay nagdulot ng napakalaking kasiyahan sa kanyang pamilya. Sa wakas ay umalis si Monica patungong Canada noong January 5, 2022 upang ituloy ang kursong business management. Ilang araw lamang pagkatapos ng pag-alis ni Monica, agad siyang tinawagan ni Sunil na bumalik sa India para sa pagpapakasal. Dahil sa pagpupumilit ni Sunil, bumalik si Monica sa India makalipas ang 17 araw noong January 22, 2022 nang hindi ipinapaalam sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagdating, muli niyang nakasama ang kanyang nobyong si Sunil at nagsimula silang mamuhay ng palihim. Noong January 29, 2022, lihim na ikinasal si Monica kay Sunil sa Arya Samaj Mandir sa Ghaziabad. Kinabukasan, January 30, 2022, nang hindi nagpapaalam sa sinuman, bumalik si Monica sa Canada upang tumuon sa kanyang pag-aaral. Pero parang may malaking pagbabago sa kanyang ugali. Sa tuwing may sumubok na tumawag sa kanya mula sa kanyang pamilya, madalas na i-disconnect ni Monica ang tawag o hindi ito pinapansin. Nagpatuloy ito hanggang sa katapusan ng April. Sa pagtatapos ng buwan ng April, hindi na talaga matawagan si Monica ng kanyang mga kamag-anak. Blinak niya silang lahat, kaya't wala ng paraan ang kanyang pamilya na makontak pa si Monica. Sa sumunod na ilang araw, patuloy na sinusubukan ng pamilya ni Monica na makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi pa rin nila alam ang kanyang kinaroroonan. Sa huli, pumunta ang tiyahin ni Monica sa istasyon ng pulisya ng Ganar at nag-file ng ulat tungkol sa pagkawala ni Monica. Sa ulat na ito, inireklamo ng tiyahin ni Monica ang kanyang kapitbahay na si Sunil tungkol sa pagdukot kay Monica. Batay sa ulat na ito, ang Ganar Police Station ay nagpasimula ng investigasyon, ngunit napakabagal ng pagsisiyasat na ang pamilya ni Monica ay umapila na sa punong ministro ng Haryana at pagkatapos ay sa Home Minister upang ilipat ang kaso sa crime branch. Sa kahilingan ng pamilya ni Monica, ipinasa na ngayon sa Rohtak IG ang investigasyon. Itinalaga ng Rohtak IG ang Bhiwani CIA team para imbestigahan ang kaso. Tinutukan muna ng pulisya ang paghahanap kay Sunil, ang pangunahing akusado sa kaso nito. Matapos ang maraming pagsisikap, nanatiling hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, nagpatuloy ang pulisya sa kanilang mga pagsisikap at kalaunan ay nakatanggap ng impormasyon na si Sunil ay naninirahan sa Uttar Pradesh.
Batay sa lihim na impormasyong ito, sumugod ang pulisya at hinuli si Sunil noong April 2, 2023 sa Uttar Pradesh. Kasunod ng pag-aresto, si Sunil ay iniharap sa lokal na hukuman at ipinadala sa kustudiya ng pulisya sa loob ng 8 araw. Pagkatapos ay nagsimula ang proseso ng investigasyon kung saan sa una ay itinanggi ni Sunil ang lahat ng mga paratang at sinisisi ang pamilya ni Monica sa pag-frame sa kanya. Sa kabila ng pagtatangka ni Sunil na manipulahin ang sitwasyon, ang mga pulis, sa halip na madala sa kanyang kapani-paniwalang mga pananalita, ay nagsimula ng isang mahigpit na interogasyon. Sa harap ng mahigpit na pagtatanong, nagsimulang mapiko ang tusong taktika ni Sunil at isiniwalat ang isang nakakagulat na katotohanan. Ikinuwento ni Sunil na ang unang pagkikita nila ni Monica ay noong dumating ito para mag-aaral sa lugar ng kanyang tiyahin. Noong panahon na yon, pumupunta si Sunil sa bahay ng tiyahin ni Monica para kumuha ng gatas. Ipinakilala siya nito kay Monica at unti-unti nilang itinuring na magkapatid ang isa't isa. Gayunpaman, ang pagpapanatili ng relasyong ito ay nagiging mahirap sa paglipas ng panahon at tahimik silang nagpasyang magpakasal. Inamin ni Sunil sa pulisya na 4 na buwan pagkatapos pakasalan si Monica noong April sa pilitang pinapabalik niya ito sa Canada. Hindi rin ipinaalam ni Monica sa kanyang pamilya na nagpakasal na siya kay Sunil. Ayon sa pagsisiwalat ni Sunil matapos ang kasal, nagtago sila ni Monica at ilang buwan na nagsama. Panapanahong nagpalipat-lipat ang mga lokasyon. Sa simula mahal na mahal nila ang isa't isa, ngunit sa paglipas ng panahon, gumagapang ang pait sa kanilang relasyon na humantong sa patuloy na pagtatalo. Sa gitna ng mga salungatan na ito kahit papaano ay nagawa nilang manatiling magsama. Gayunpaman noong June 29, 2022, nang si Sunil ay patungo sa farmhouse kasama si Monica sakay sa kanyang sasakyan, isang mainit na pagtatalo ang nangyari. Inilabas ni Sunil ang kanyang baril at pagkatapos iparata ang kotse sa isang liblib na lugar, binaril niya si Monica ng 2 beses sa ulo. Kasunod nito inilagay ni Sunil ang katawan ni Monica sa trunk ng kanyang sasakyan. Tinakpan ito ng mabuti at nag-isip kung saan ito itatapon. Bago gumawa ng susunod na hakbang, itinago niya ang katawan ni Monica sa kanyang farmhouse. May ingat na tinakpan ng kotse pagkatapos iparata. Sinimulan niyang pag-isipan ng plano kung saan itatago ang katawan at sa panahon nito isinaalang-alang ang paglibing nito doon mismo sa farmhouse. Kaya kinaumagahan, kumuha si Sunil ng ilang manggagawa at nagpahukay sa kanila sa likod bahay nang may lalim na 10 talampakan. Nang nagtanong ang mga ito kung para saan ang hukay, nagsinungaling lang sa kanila si Sunil at sinabing maghukay na lang sila. Sumunod naman ang mga manggagawa. Pagkaalis ng mga ito, maingat na inalis ni Sunil ang katawan ni Monica sa sasakyan at ibinaon sa hukay. Maingat na isinagawa ni Sunil ang kanyang krimen na walang sino man ang naghinalang may malagim na siyang ginawa. Matapos nito, nagpatuloy siya sa kanyang buhay sa loob ng ilang buwan. Ang paghahayag na ito ni Sunil ay ikinagulat ng lahat. Kasunod nito, hinalughog ng Bawani Crime Branch ang farmhouse ni Sunil at sa tulong ng mga manggagawa, hinukay ang nasabing lugar. Matapos ang humigit kumulang 10 talampakan ng paghuhukay, na-recover ng pulisya ang mga labi ni Monica. Sa investigasyon, isa pang nakakagulatan na revelasyon ang lumabas. Ang 37 years old na si Sunil ay may asawa na pala at 2 anak. Ibig sabihin, niloko at pinakasalan niya ang 22 years old na si Monica. Matapos ang pagsisiwalat ni Sunil, ipinasok siya sa bilangguan habang ang pulisya ay nangangalap ng ebidensya at nagsasagawa ng masusing pagsisiyasat. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsusumikap, natagpuan nila ang baril na ginamit ni Sunil sa pagtapos kay Monica. Hindi lang yon, sa pagsusuri sa forensic lab, nalaman na ang tingga ng bala mula sa baril na ito ay nakabaon pa rin sa bungo ni Monica. Ngayon, isang katanungan ang bumangon sa isipan ng mga tao. Kung mahal na mahal ni Sunil si Monica, ano ang nangyari na naging dahilan upang tapusin niya ang buhay ni Monica? Sinubukan ng pulisya na alisan ng takip ang motibo sa likod ng pagtapos kay Monica sa pamamagitan ng pagtatanong kay Sunil.
Bilang tugon, inihayag ni Sunil na hindi siya masaya sa kanyang buhay may asawa at nais na pumunta sa Canada para sa isang bagong simula. Sa kabila ng maraming pagsisikap at tila mailap para sa kanya ang landas patungo sa Canada. Nagkataon naman sa panahon na ito, nagkakilala sila ni Monica. Nang malaman ni Sunil na gusto ni Monica na pumunta sa Canada para sa karagdagang pag-aaral, sinadya na makipaglapit sa dalaga at nahulog nga ang damdamin nito sa kanya. Isang plano ang nabuo na sa sandaling pumunta si Monica sa Canada, kailangang makasama rin siya dito. Kaya't nang pumunta si Monica sa Canada, tinawagan at kinulit siya ni Sunil na bumalik sa India at magpakasal na sila. Inirehistro rin ni Sunil ang kanilang kasal sa korte. Dahil hindi nakakuha ng permanent visa si Monica para sa Canada, nang maglaon na bigo ang plano ni Sunil na makapunta rin sa Canada kasama si Monica. Isa pa nang bumalik sa India mula sa Canada, pagkatapos ng kasal tumanggi na si Monica na muling bumalik sa Canada. Kaya't nangamba si Sunil na kapag hindi bumalik si Monica sa Canada, mabubunyag ang kanyang sikreto at ang kanyang pangarap na makapunta sa Canada ay masisira na rin. Pagkatapos nito, tumindi ang hindi pagkakasundo sa pagitan nilang dalawa. Madalas ipilit ni Sunil na bumalik si Monica sa Canada, habang si Monica ay nagpupumilit na manatili kay Sunil sa India. Sa bagay na ito pa lang, lumala na ang relasyon sa pagitan ng dalawa, na humantong sa punto kung saan isang araw, sa matinding galit, binaril at tinapos ni Sunil si Monica at ibinaon ang kanyang katawan sa ilalim ng lupa. Sinubukan ni Sunil na itago ang kanyang krimen, ngunit nabigo sa paglipas ng panahon. Sa huli, makalipas ang 9 na buwan, nalantad ang kanyang pagkakasala. Sa kasalukuyan, bukod sa nahaharap sa mga kaso para sa pagtapos kay Monica, si Sunil ay nasa ilalim din ng investigasyon para sa pagsira ng ebidensya at pagsasagawa ng panlilinlang. Nakapagtatakang may mga naunang kaso ng kriminal si Sunil sa iba't ibang police station sa Haryana. Gayunpaman, walang aksyon na ginawa laban sa kanya. Sa ngayon, hinihintay ni Sunil ang anunsyo ng sentensya sa kulungan. Sa kasong ito, inakusahan ng pamilya ni Monica ang 7 iba pa na nagsabuatan sa pagtapos sa dalaga. Nagsasagawa ng masusing investigasyon ng pulisya, pagtitipon ng matibay na mga ebidensya upang matiyak ang malupit na parusa para sa mga kriminal. Ang korte ang magpapasya sa parusa ni Sunil sa kanyang mga ginawa at lubos na umaasa ang publiko at ang pamilya ni Monica na makakamit nila ang hustisyang nararapat sa kanila.